paliwanag. At dadalhin nila ako sa Madrid. Saan ba yung Madrid? Malayo, sasakay ko pa ng barko. Barbosa, ¿cuánta gente crees tú que hemos bautizado todo este día? Pues yo me figuro que con estos, no menos de 800. Pero hubiera sido más si la Pulapu y su gente hubiesen acudido. No han aparecido. Ya lo sé, y eso no me gusta. Meron silang ginagawa. Hindi na natin pagpatuloy, pagpaliban na natin 5 araw. Bakit ganun dahil nila? Tayo na pa rito upang ipaliwanag natin ng nais nila pala po sa kanila. Hindi, Nay. Ikaw na magpaliwanag. Hindi na ako tutuloy. Hintayin na kita rito. Ayaw masusunod tayo nila. Tayo na. Hay aquí. Parece gente de otra tribu. Eso es la Cansula. ¿Qué? La Cansula, nuestro amigo. Azulá. ¿Qué bichos traen? Inyong kamahalan. Ipagpatawad ninyo ang huli naming pagdating. Ang totoo ko eh. Kami pinagpunta kay Lapu-Lapu upang himuking makiisa sa amin sa pagpaparangal sa inyo. Subalit, ayaw niya makiisa, lalong-lalo na sa mga dayuhang katulad po ninyo. Siya po'y nagpapanggap na matapang. Kung ako pong inyong tatanungin, hindi naman po sa kayo'y aking pinangungunahan. Dapat po sa lakan ng maksa na yan, elusugin at ipakita ng mga Kastila ang kanilang lakas. Hindi po ba? Sí, pero no te entiendo. ¿Dónde está ese mono? Enrique. Ñolo, Vente. comiendo ñole. Deja la comida, vente aquí. Señor, Punto. Sabihin mo sa kanila na si Lapu-Lapu ay ayaw makiisa sa mga banyaga. Kami pumapayag. Subalit si Lapu-Lapu ayaw at ang nais niya ay digmaan. Binabaliktad niya lahat ang sinabi nila kang Lapu-Lapu. Hindi naman ganyan ang sinabi niya. Alam ko. Hindi ko akalain ganyan na ugali nila kan sila. Tayo na. ¿Qué dijo? señor, Sí. malo, malo. ¿Qué es malo? Porque que dice el Lapu-Lapu, Sí, que dijo con la Cansula. sí, sí, Ahora, el la Cansula, sí. que dijo con Lapu-Lapu. Sí, sí, ¿qué dijo? Después, el Lapu-Lapu, Sí, que dijo con la Cansula. sí. Digo, ahora, la Cansula, que dijo con Lapu-Lapu. Después, Lapu-Lapu, este. ¿Qué dijo? Señor, el Lapu-Lapu que dice, quieres mucho cañonote. Cañonazo. Yun nga, cañonote. Después, tiene pa otro, señor, que dice el Lapu-Lapu, ahora mismo enseguida. ¿Qué? Y se puede, Sí. y yo, Sí. comiendo enseguida. Vete, hombre, vete. Señor, sí. El que quiere retarme es el Lapu-Lapu. Teniente Olivares. Un momento. Barbosa, quiero que te encargues de una comitiva. Llévate a Duarte y Olivares. Quiero que le entregues a ese Lapu-Lapu la carta del rey de España que yo lo tengo. Y espero su contestación lo más pronto posible. Y eso será mañana mismo. ¿Me entiendes? Sí, mi capitán. Vayan. Está bien. Vete, hombre. Si sinungaling nila kan sila ay hindi ko matatanggap. Alam ko na ngayon ang kanyang sariling layunin. Ibig niya ipahamak sila Lapu-Lapu. Isubo sa pakikidigma sa mga dayuhan at nang gayon ay bumuti ang kanyang sariling kalagayan sa mga dayuhan. Ngunit huwag tayong tumulong. Tumutol tayo. Tumutol man tayo, anong magagawa natin? Tayo'y nag-iisa. At bukod pa sa ron, ako'y matanda na. Huwag niyo sasabihin na tayo nag-iisa. Sapagkat habang may isang Lapu-Lapu, ay hindi tayo madadaig. At huwag niyo rin naman masasabi na kayo matanda na. Sapagkat naririto ako. Kahit na ako isang babae, ay maipangangako ko sa inyo na ipagtatanggol ko ang ating lipi. Sana'y nakita ninyo ang ayos at anyo nila kan sila sa pakikipag-usap sa mga dayuhan. Ang kanyang pagpapakumbaba. Ano bang pagpapakumbaba sinasabi ko?
Ang kanyang paggumon sa lupang niyuyurakan lamang ng mga dayuhan. Ibig ipalabas nila kansila na sila Pulapo ay hindi marunong makipag-unawaan. Na siya isang mabangis na mandirigma na kinatatakutan sa ating mga kalapit-bayan. Sa anong dahilan? Upang maudyok ang mga dayuhan na lusubin na Mactan. Yun ay maaaring umantong sa isang hibagsikan. Kaya ako'y haharap kay Lapu-Lapu upang ihandog sa kanya ang aking mga kawal nang makatulong sa kanyang hadikain. Isang po ang mahanalakan na sila pula po. Narito ako. Ito ang sagisag na nais nila makapanayam sa inyo. Patuloyin sila. Ng Rey de España. Sulat po galing sa akin ng Espanya. Sulat daw na galing sa rin ng Espanya. Ikaw man ay kabalat namin. Nalalaman mo ang mga taong tumutuloy sa tahanan na may tahanan ay nagbibigay galap. At hindi na nanatili ang saklob sa kanilang ulo. Lalong-lalo na kung ang saklob na yan ay hiram lamang. Daig mo pang mga kanya. Ano ba ito? Ewan ko. Sige. Sabi leer. Hindi ko maunawaan. Paano ba tayo? Sabihin yung tinatanggap ni Lapu-Lapu, Lakan na Mactan, ang pasabi ng hari ng... Hari ng ano? Hari ng Espanya. Ng Espanya. Subalit, hindi ko mawatasan ang nilalaman ng kalatas na ito. Pero ¿quién se le ha ocurrido mandarle esta carta a este próximo hombre? No sabe leer. Ano sinasabi niya? Sabi po niya hindi raw po niya mabasa ang laman ng ito ho. Sabihin mo sa kanila na ito ang kasagutan ng Lakan ng Mactan. Enrique, ¿qué vamos a hacer con esta madera, eh? Ipabasa mo. Dice él, leyendo si puede. ¿Cómo podemos leer esto, hombre? Hindi raw po nila mabasa. Yun lamang. Sabihin mo sa kanila na tayo pantay-pantay lamang. At hindi ka mangmanga ng isang bagay na hindi pinag-aralan. Ano ba ang kanilang pakay? Bueno, Enrique, dile lo que dice la carta y vámonos. Que nos espera el capitán. Ang sinasabi po dyan sa kalatas na yan ho ay kahit sampo sa degdeg nito, naabutin ng sugo ng hari ng Espanya na si Kapitan Magallanes ay sinasakop na nila. Kaya alimang poog dito ngayon ay pamumunuan ni Raha Humabon sapagkat siyang kumakatawan sa hari ng Espanya. Kayo man ay hinayaan nila pumunta sa Cebu upang humalik sa kamay ni Raha Humabon. Sa gayon ay para na rin kayo humalik sa kamay ng hari ng Espanya. Mga Ginoo, sabihin niyo sa inyong kapitan na akong si Lapu-Lapu hindi alipin upang bumalik ng kamay kanino man. Maging kayo umabot. At walang sino ang mari makapag-utos sa akin. Kulog sino? Ang hari ng Espanya! Ang hari ng Espanya! Mga tauhan! ¿Qué está hablando este hijo? ¿Qué se cree que es él? Basta-basta ninyo, mano-mano. Voy a explicarle na Polarlo. Kaya ho dala nila ito. Hindi ho sila lalaban. Sabihin mo sa kanilang bumalik na sila sa kanilang pinanggalingan. At baka maisipan ko pang sila'y palangoyin pabalik. Senyor, vámonos, vámonos.
Sige na. Vámonos, lo voy a decir al capitán. Aquí habrá cañonazo. Pikan nyo natin, vamos. Pikan nyo natin. Mga tao. Ranin ninyo. Kailangan ninyo ito. Kami ginagawa. Bakit niyo ginawa ito sa akin, na? Hindi naman sinasadya eh. ¿Qué dice ese indio? Malo. Pero hombre, no lo he hecho a propósito. Paano ba kayong mga kasama na gawin sa dito ng mga dayuhan? Sinabi sila. Maawa kayo po sa amin. Hindi ko amin kalaban. ¡Suerte! ¿Qué pasa? ¡Suerte! ¿Qué pasa? ¡Socorro! Meron sa iyong kabungan. Ngunit, aahita lamang na. Kalahati na lang. ¡Aquí tengo mi coche! ¡Coche! ¡Help! ¡Criminales! ¡Criminales! ¿Dónde has ido, hombre? ¿Dónde has tardado? Mira que me ha hecho, me ha quitado el bigote. Qué guapo eres. Pero es tu culpa. Vamos. Vamos por volar. Vais a pagar, pero mucho. Minaw kayo. Bayaan natin makabalik sila sa kanila sasakyan. Kapag sila'y umulit ng ganong asal, saka na kayo bumawi. Sige na kayo. Tatanda kayo. Dabi sa amin. Hindi naman po gano'ng mahal na lakas. Salamat po. Capitán, tenemos que toda la Armada Española pide tierra de quitar a Lapu-Lapu y Zulaya. Pero hombre, ¿qué pasó con el pergamino? ¿El camino? Esto fue la contestación. Afeitaros. ¡Mire! ¡Mire! Poco me importa esto, pero el culto fue contra España. ¿Pero qué papel desempeñamos aquí? ¿De unos tontos? ¿Esperando que nos corten el pescuezo? ¿Qué hacemos? Lo que dice Barbosa no es enteramente cierto. Esto es lo que dijo Lapu-Lapu. Aprovechense de todas las cosas que encontréis. Agua, frutas, alimento y cualquier cosa que queráis. Pero después, váyanse y dejarnos solos como siempre hemos estado. Eso es verdad, ¿no? ¡Tú cállate ahí! No tenemos tiempo que perder. Debemos atacar inmediatamente. De este modo no les damos tiempo a Lapu-Lapu y su gente de prepararse. Barbosa, tú no me comprendes. Yo no estoy convencido que ese Lapu-Lapu es una mala persona. Solamente, lo que pasa en este caso es que no nos entendemos. Ellos tienen su cultura, su idioma, muy diferente a lo del nuestro. Quiero que comprendan esta gente que hemos venido en estas islas no para conquistarles. Hemos venido aquí como verdaderos cristianos y hermanos. ¿No viste que me había afeitado?